is the 1206 AM, a member of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa D1-1206 AM. Panoorin ang live sa IBC 13.3 at naka-live din sa D1-1206 AM Facebook at YouTube. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita kay Senyor Balita. Bahagi pa rin ng D1 News Hapon Highlight. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita. Buenas tardes, magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas, sa aking pinakamamahal na mga senyora de Labada, senyora de Kusina, senyora de Palengke. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa amin at medyo natuklasan nila kung nasaan si Senyor Pacheco ngayon. At alam nilang nandito sila sa The One IBC 13. Ito po ang The One 1206 sa IBC 13 na napapanood ninyo at napapakinggan si Senyor Ray Pacheco hanggang alas 5 po tayo ng hapon sa paghahatid namin sa inyo ng tuloy-tuloy at walang humpay na paghahatid ng mga init na mga balita. Ang dami hong mainit na mga balita natin ngayon, ngayong araw na ito. At habang pwede kami mapanood sa aming Facebook page, dyan po sa The One 1206 AM at Digital TV Channel 13.3, at pwede ninyo rin po kaming sundan sa aming social media pages at The One 1206 AM at sa Facebook, TikTok at Instagram, The One DOT 1206 AM, sa YouTube at The One 1206 AM _ sa X. Dito lang po yan. Dito lamang po yan sa At siyempre, maliban sa mag-aatid pa rin kami ng mga balita, mga pangunahing mga balita ang kaganapan sa mga sandaling ito. At siyempre, makabuluhan na usapan din po ang gagawin natin at serbisyo at mga opinyon sa kabuuan ng ating palatuntunang Balita. At entra na tayo mga amigos at mga amigas, senyora. Entra na tayo sa ating mga umaaribang mga balita. Sa pinaka-headlines natin ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-4 ng buwan ng Hunyo, Pangulong Ferdinand Marcos hinikayat ang mga estudyante na paunlarin ang kanilang talento sa teknolohiya at inovasyon. Samantala, talakayan sa Senado naganap bago ang pagdinig naman sa flood control issue. At sa mga susunod pa natin mga balita, pagdinig sa flood control projects itinuloy sa kabila po ng kontrobersya. Kaya nagkagulo-gulo nagkagulo-gulo tuloy. At ang ating House Speaker Faustino Bogie D. III, binati po si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. At yan po ang mga pangunahin natin mga balita, mga headline natin. At siyempre, bago po namin ihatid sa inyo ang pinakadetalye ng ating mga balita, siyempre, ihatid muna namin sa inyo ang tinatawag nating kalagayan ng panahon sa pamamagitan ng ating portion, Whether You Like It or Not. Whether you like it or not, ang pinaka-latest na lagay ng ating panahon. Okay, malalaman natin kung nakaamba na ba o tutuloy-tuloy na ba itong bagong bagyo natin na si Esther. At malalaman natin yan mula sa ating pag-asa sa pamamagitan po ni Lore de la Cruz. Lore? Lore, ayan. Lore, yes, go ahead. Thank you. Afternoon po sa inyo sa lahat ng ating mga tagapakinig. May mga moderate to heavy rains po tayong inaasahan sa
Ilocos Region maging sa Zambales at Bataan dulot ng southwest monsoon o habagat. And then magiging maulap din ang papawirin at posible yung mga pagulan anytime of the day sa Metro Manila, Cavite, Batangas, maging sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region at maging sa Central Luzon. Ayaw natin wag kong kalimutan magdala ng payong saan man ang ating lakad sa araw na ito. Samantala sa natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather naman ang mararanasan panahon liban sa mga localized thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Wala rin po tayong bagyo o LPA na may na-monitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Yan mo ng latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Lori. Yes. So, kamusta? Wala na tayong heat index ngayon? Wala na rin? Meron pa naman po, sir. Sa ano naranasan nating lugar ngayon ang pinakamainit? So far po ang ating observation ay usually 5 or 6 p.m. po marirecord. But kahapon nakapagdating po tayo ng 38 degrees Celsius. So makakaranas na tayo ngayon ng mga konting pagulan pa rin at mga pagkulog? Yes, tama po, sir. Pero malabo na pumasok itong inaasahan nating pangalan ay Esther, tama ba? Wala pa. Most likely ay papasok ng ating area of responsibilities ngayong gabi o bukas. Okay. Mamayang gabi, pwedeng pumasok at magkakaroon tayo ng bagyong Esther in case. Yes. Okay. Ngayon, mamayang gabi o kaya bukas. Yan po ang antabayanan natin. At pwede rin magbago yan. Tama ba? Pwede naman po. Pwede pa rin. Okay. Maraming salamat si Lorin de la Cruz mula po sa Pag-asa nagatid sa atin sa pinaka-latest na lagay ng ating panahon sa bahagi ng ating... Whether you like it or not, ang pinaka-latest na lagay ng ating panahon. Tuloy-tuloy tayo mga amigas at mga amigas sa ating mga pag-atid pa rin ng ating mga balita ngayon. Matapos po namin iatid sa inyo mga pangunahing mga balita natin o mga headlines. At ngayon naman, dumako na tayo, aariba na tayo sa pinakadetalye ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes. At ngayon po ay ika-4 ng buwan ng Hunyo. Entra na tayo! Nangunguna natin mga balita, mga amigos at mga amigas. Tulakan. Hindi ho larong bata to ha. Tulakan. Sino nagtulakan? Yung mga senador. Talaga din naman. Ang mga nagtulakan, mga senador, mga pulis, dito po sa naganap na bago ang nabagdinig yan po. Bago ba yan o dati na yan eh? Okay, kaya lang medyo naging bago dahil naiiba sa flood control issue. At samantalang pagdinig po ito sa flood control projects, itinuloy sa kabila po ng nagaganap na kontrobersya o kaya itong tinatawag nating medyo nagkakainitan dyan sa Senado. Nahati po ang Senado natin. Mukhang hati hindi natin maintindihan. At ito po naman si House Speaker Faustino Boji III, binati po si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sa madaling salita, itong ating Speaker ng mababang kapulutan ng Kongreso ang kumikilala sa ating bagong Acting Senate President Sherwin Gatchalian. At hindi na po ang dating Senate President na ito pong si Senate President. Sino ba yung Senate President natin dapat? Nakalimutan ko na rin ang pangalan niya eh. Basta hindi na po siya ang Senate President. Kaya nga nakalimutan ko na eh. Si Alan? Okay na. Kaya pasensya na ho. Nakalimutan ko na ho dahil wala ho eh. Dahil siya na ho ngayon. Bago na po ang ating acting president si Sherwin Gatchalian. Oras po natin 10 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Senyor Balita.
wala pala. Sorry. Okay. Ito po ang sobrang nakakatuwa dahil po mula po sa mga robot na tumutulong sa mga batang merong cerebral palsy. Maganda to hanggang sa isang AI companion robot na nakadisenyo para umasiste sa gawaing bahay at matukoy ang emergency. Ito raw po yung uri ng inobasyong nais makita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula po sa mga kabataang Pilipino. At sa pagdalaw po ng mga miyembro ng Philippine National Team sa Malacanang, hinikayat po ng Pangulo mga estudyante na ipagpatuloy ang paglilinang ng kanilang nitong tinatawag na kanilang talento at interes pagdating sa teknolohiya, at pinayon din niya mga ito na huwag bitawan ang kanilang ideya at manatiling focus sa kabila po ng mga hamon. Dala niya ang mga makabagong imbensyon na maaaring magatid ng mga solusyon sa mga suliranin ng ating Islas de Pilipinas. Senyor Balita. Samantala, sa patuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng mga detalye ng ating mga tampok ng mga headlines ngayong araw na ito ng Huwebes, nagkatulakan sina DILG Secretary. Lagi nagkakatulakan ito, no? At John Vic Revulla at Senator Robin Padilla. Ito naman na nakatulakan niya. Noong dati, nakatulakan niya itong si Senate President Alan. Si dating Senate President Alan. At ngayon ay ito naman si Robin. At ito'y matapos pumayulat na nagkaroon ng tulakan habang paakyat sa ikalawang palabag ng Senado. Sina Senator Pia Cayetano at Senator Robin para sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Subalit, giit naman po ni Remulla sa isang text message, hindi na siya nakipagtulakan. Pinabayaan na lang niya. Hindi na niya pinatulan. Sa halip, nagtungo siya sa Senado para tingnan ang seguridad ng ating mga kagalang-galang na mga senador. Ayan sinabi ko pa sa inyo, kagalang-galang kayo. 13 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Isipin mo kung pinanunod kayo ng mga bata ngayon tapos sinasabi ko kayo kagalang-galang kayo, hindi ko alam. Bahala na po sila kung may tuturing na kagalang-galang nga kayo sa ginagawa nyo ngayon. Anyway, hindi naman ho ako nagsasabi lang ako kung ano yung nakikita natin ngayon. Okay, samantala muling umusad po ang investigasyon sa umano'y anomalyang flood control project sa Senado matapos pong ituloy ng Blue Ribbon Committee ang pagdinig ngayong Huwebes, June 4, 2026 sa pamumuno po naman ni Senador Pia Cayetano. At matatandang bago ang pagbabago sa pamumuno sa komite ay nauna nang inanunsyo ni Senador Erwin Tulfo na ipagbabaliban muna ang pagdinig sa naturang issue hanggang sa susunod na abiso. Pero subalit nananatiling desidido pa rin itong dating chairperson ng committee na si Pia Cayetano na kusan ay nandun sa kabilang paksyon. Nagdalawang paksyon ngayon ang ating Senado. Ang hindi ko lang yung malaman, hindi rin malaman ng taong bayan kung sino ang paniniwalaan natin sa dalawang paksyon. Iyon. Kung ano ba kung ano na ba yung paniniwalaan natin sa paksyon na yan? Yung Senado na nauna o yung mga senador na nasa pangalawa? Ayan, hindi ko namin alam kaya kami lamang po ay taga-masid lamang. At ganito po nangyayari ngayon. Dapat daw ipagbaliban muna hanggang sana sa susunod na abiso. Yun ang sabi ng una. Ito pong bumalit sana na ipagpaliban muna ito. Ngunit nananatiling desidido ang dating chairperson, kaya nga dati ng komite. Hindi na po siya ngayon Pia Cayetano na ipagpatuloy ang pagdinig. Samantala, inihalal naman kahapon bilang Senate President Pro Tempore si Senador Sherwin Gatchalian matapos pong makasama sa bilang ang mga bumoto si Senador Francis Chis Escudero na dating miyembro ng Majority Black. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-atid namin ng mga detalye ng mga balita. 15 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa patuloy na pa rin pag-atid namin ng mga balita. Sa iba pang detalye, nagpahayag po ng pagbati si House Speaker Faustino Bojidi III kay Senator Sherwin Gatchalian matapos pong italaga bilang acting Senate President. At kasunod nga ng pagkakatalaga, nagpahayag po ng kumpiyansa si Speaker D sa pamumuno ni Gatchalian sa Senado.
Anya, umaasa sila na patuloy na magagampanan ng Senado ang kanilang mga tungkulin na may integridad, kasarinlan at dedikasyon. Dagdag pa niya, nais niyang magtagumpay si Gatchalian sa pamumuno sa gitna po ng hamon at oportunidad na kinakaharap ngayon ng ating Islas de Pilipinas. Magbabalik po kami Babalik po kami sa mga karagdagan nating mga detalye ng mga paunahin nating mga balita ngayong araw na ito sa Senyor Balita pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Senyor Balita. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Headlines everywhere. Pero ano nga ba ang totoong nangyayari sa Senado at Kongreso? Get the real story, minus the headache. On Session Unplugged, hosted by Daniel Manalastas and Earl Tobias, breaking down the week's biggest hearings, hottest bills, and most talked about issues in plain, everyday language. Quick, clear, conversational. Session Unplugged every Friday, 7:30 to 8:30 p.m. on Q11206 AM. In the world of sports, opinions matter, and no one breaks it down like Bill Velasco. From courtside action to behind-the-scenes stories, Hardball brings you fearless analysis and real talk, straight from the experts, with special guests, top athletes, coaches, and insiders. You get the stories behind the game as it happens. Catch Hardball with Bill Velasco weekdays at 11 a.m. on Q11206 a.m. Hard hitting, no filter, just the game. Sa bawat kwento ng pangangailangan, may pag-asa. Mula sa usaping kalusugan hanggang sa serbisyong panlipunan. Narito ang programang Handang Umalalay.
at gumabay. Samahan sina Greg Gregorio at Doreen Suaybagyo sa Kapwa Ko, Sagot Ko, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga. Dito lang sa D1 1206 AM. Sa bawat balita, may koneksyon. Sa bawat issue, may kwento. At sa bawat Pilipino, may epekto. Ito ang Balitang Konektodo. Ang programang hindi lang nagbabalita, kundi nagpapaliwanag kung bakit ito mahalaga sa atin. Kasama si Simon Ong. Pakinggan ang News Bites, balikan ang throwback tayo, at suriin sa anong connect sa atin. Balitang Konektodo. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga. Dito lang sa D1 1206 AM. Oras natin, 22 minutos na makalipas ba ang alas 4 ng hapon dito pa rin sa ating palatuntunang Senyor Balita. Okay, tuloy-tuloy tayo mga amigos at mga amigas sa pag-atid pa rin namin sa inyo ng mga balita. At sa oras na ito, alamin natin muna yung magiging lagay ng ating kagina panahon. Ngayon, alamin natin ang lagay ng karsada natin at makakausap natin sa ating telepono o ang mula po sa MMDA para po yatid sa atin ang pinaka-lagay ng ating trapiko ngayon dito po sa Metro Manila. At makakasama natin, walang iba kundi si Ginoong Joel Wahe sa bahagi ng ating MMDA Traffic Report. Okay. Joel? Opo, Kasama natin si Joel Wahe. Joel? Opo, magandang hapon po sa inyo, Sir Ray, at sa lahat po ng mga inyong mga taga-subaybay. Yung huling kalagayan ng trapiko natin ngayon, unahin natin tong EDSA, yung southbound lane. Kung manggagaling ng Kaingin, nagsimula na pong bumagal yan, katamtaman hanggang sa mabagal na yung nararanasan, hanggang sa may U-turn slot ng Bansalangin. Nananatili namang maluwag sa may West Avenue, patungo po dito sa may T. Benitez, sa Time Street, hanggang makarating pa ng Quezon Avenue. Maluwag din sa may Panay Avenue, patungo dyan sa may Mother Ignacia, patungo dito sa may Scout Borromeo, hanggang makarating pa ng Timog Avenue. Wala rin tayo nakikita ng anumang pagbabagal sa may Kamuning na patungo po ng Aurora Boulevard. Sa oras na to, tuloy-tuloy din yung daloy magmula dyan sa may Pitwason, patungo ng Santolan hanggang sa may Annapolis. Sa may Connecticut na yan, magsisimulang bumagal. Katamtaman na usad na po yung nararanasan ngayon dyan, patungo dito sa may Ortigas hanggang sa may intersection naman ng Shaw Boulevard. At muling luluwag yan pag nakatawid ng Shaw Boulevard, patungo sa Boni hanggang sa may Guadalupe. Sa may Estrella naman, moderate traffic na rin hanggang sa may Buendia. Sa may Ayala Avenue, wala pa tayong problema. Tuloy-tuloy pa yan, patungo ng Pasay Road hanggang sa may Magallanes. Evangelista, light traffic, patungo ng Cabrera Street, patungo ng Taft Avenue, hanggang makarating pa ng Rojas Boulevard. Sa kabilang palig naman ng EDSA, yung northbound lane, bahagyang bumabagal man, FB Harrison hanggang sa may Taft Avenue lang. Dahil maluwag sa may tramo, patungo ng Magallanes, hanggang sa may Pasay Road. Sa Ayala Avenue, nagkakaroon tayo ng konting pagbabagal hanggang sa may Buendia. Pagsapit ng Kalayaan Avenue, muling bibilis yan o magtutuloy-tuloy po yung usad ng mga sasakyan hanggang makarating ng Guadalupe. Pero after Guadalupe Bridge, moderate to slow moving na yung nararanasan dyan hanggang sa may Ortigas. Ganun din sa may White Plains Avenue, katamtaman hanggang sa mabagal na yan. Patungo naman dito sa may Aurora Boulevard. Maluwag pa naman yung mga tutungo dyan sa may Camyas Road, patungo ng East Avenue hanggang sa may Quezon Avenue. After dyan sa intersection ng Quezon Avenue, bahagyang babagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa U-turn slot sa may North Avenue. Maluwag pa sa Congressional, patungo ng Oliveros hanggang makarating ng Balintawak. Joel, Yes, balikan natin yung Rojas Boulevard along GSIS o dito sa may Senado. Kamusta dyan? Dahil alam natin marami nagrarally ngayon dyan, tama? Opo. Diyan po sa may bandang GSIS po, sa may Ross Boulevard, sa ngayon naman po, wala naman tayong nakikitang anumang pagbabagal pa po dyan. At nagkakaroon man ng konting babagal, yung mga intersection lang naman yung nakikita nating medyo bumabagal po dyan. Ang ibig ko sabihin, nakaayos pa rin dahil nandiyan, alam natin, ang buong kagawaran ng pulisya nandyan di ba?
Opo, opo. At ang mga trapiko naman natin, naka-alerto lahat. Ano ba? Naka-alert po, maging yung mga enforcer natin. Meron po tayong mga MMDA naka-standby din po dyan po. Mhm. So smooth ang traffic sa kabila na nagkakaroon ng mga rally doon sa may along GSIS dyan sa may Senado. Opo, opo. Dyan po, yung nakikita natin, yung talagang mismo dyan sa may Senate lang ho, yung sa papunta dyan, dyan lang ho yan, yung mismong papuntang Senate, sa may Seaside Boulevard po. Okay. Nagkakaroon tayo ng konting pagbabagal. Pero yung rest po sa paligid po niyan, wala pa naman tayo na monitor na anumang pagbabagal po. Okay. Maraming salamat, Joel, sa pagbibigay mo sa amin. Okay. Maraming salamat po. Mga kaibigan ng ating kasama, si Joel Wahe mula po sa kalagayan pa rin ng ating trapiko sa mga sandaling ito sa Metro Manila at medyo hindi naman daw epektado ngayon yung gawi ng GSIS dyan sa Rojas Boulevard. Alam mo namin kasi maraming nagrarally ngayon dyan habang patuloy po ang ginaganap ng pagdinig. Ibig sabihin, may Senado, merong po ginagawa ngayong gawain ng mga senador natin. Yung isa pong faction na yan ang nandoon ng mga senador. Sino kaya paniniwalaan natin dito sa dalawang faction ngayon ng senador na ito? Hindi natin alam. 27 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Balita. At siyempre, sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita ngayong araw nito ng Huwebes, nananatili pa rin normal na kondisyon ang power grid sa bansa dito po sa islas ng Pilipinas. Ngunit, binabantayan pa rin ang posibleng pagtaas ng yellow alert kung may karagdagang power plant outrage. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, sa abiso po ng ahensya, bumuti po yung kondisyon sa Visayas Grid matapos pong maibalik sa operasyon ang Unit 2 ng KEPCO SPC Power Corporation kasabay po ng mas bababang demand ng kuryente. Kaya naman kanina bandang alas 8:30 ng umaga, nagkaroon po ang Visayas Grid ng higit 2,700 megawatts na available capacity. At siyempre, mas mataas po ito sa inasang peak demand sa mahigit 2,362 megawatts. Sa kabila nito, nananatiling may mahigit na 20 planta ang nasa force out stage at habang nakapagtala naman ang Visayas Grid ng 17 yellow alert at 4 na red alert simula po noong Mayo 12. 28 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Balita. At isa pang good news mga amigos at mga amigas sa mga senyora ko at saka sa mga senyorito at mga senyor padre de pamilya natin, mahigit 885 milyong piso halaga ng kuryente ang natipid po. Kala nyo babayaran ng Department of Energy. Mula po nang ilunsad ang oras nating efficiency A1 program o yung tinatawag na O1 program po yan. Formal nga na inilunsad ang programa kagabi sa BGC Taguig na layong magtaguyod ng pagtitipid sa kuryente sa buong Islas de Pilipinas. Layunin po ng programa na makatipid ng kuryente at sa ilalim nito ay iniutos po ng sa mga mall na magpatay ng mga hindi kailangang kuryente tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayon po sa DOE, umabot na sa humigit kumulang na 73,000 megawatt hours ang natipid mula po noong Marso 19 ng taong kasalukuyan. Sa kasalukuyan naman, umaabot na sa 212 malls dito po sa buong Islas de Pilipinas ang kasali na po sa naturang programa. At patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita. Magbabalik pa rin kami pagkalipas po lamang muli ng ilang mga palala. Oras natin, eksakto alas 4:30 ng hapon. Handa ka na bang matakam at ma-inspire? Tara na sa isang masarap na paglalakbay sa puso ng lutuing Pilipino. Pinoy Flavors.
with Chef Jason. Ang programang nagtatampok ng mga kwento, tradisyon at creativity sa bawat pagkaing Pinoy. Yummy! Kwentuhan, kainan at kulturang tunay na atin. Pinoy Flavors with Chef Jason. Every Wednesday, 6:15 to 7:30 p.m. Only on the 11206 AM. Gising, galaw, hey, tara, sabay-sabay, Rasen Mornings, simula good vibes lang, buong bayan, sabay-sabay paggalaw, balita, saya, sigla, aming hatid, sa bawat Pilipino, serbisyong walang patid. Serbisyong walang patid. May mga katanungan ka ba tungkol sa iyong karapatan o problemang hindi masolusyonan? Isang tawag lang at nandyan na si Attorney Bob Ferrer at si Princess Jordan para umagapay sa iyo. Magbibigay boses sa iyong mga hinaing na dapat marinig. Bibigyang linaw yan dito sa Isang Tawag Ka Lang kasama si Attorney Bob Ferrer at Princess Jordan. 6:15 p.m. to 7:30 p.m. Dito lang sa D11206 AM. Minutos na, 33 minutos na po mga amigos at mga amigas, makalipas ang alas 4 ng hapon sa patuloy pa rin pag-aatid namin sa inyo ng tuloy-tuloy at walang umpay na pag-aatid namin sa inyo ng mga pangunahing mga balita, mga detalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayon. Puro magagandang balita namin ngayon para sa kabila po na maraming nangyayaring hindi maganda, pero kami po puro magagandang mga balita namin. Ito po ang good news ulit namin. 7 milyong piso na solar-powered irrigation system mula po sa Department of Agriculture at formal nang binuksan para po sa mga magsasaka sa Barangay Ugbon, Leyte. Ang proyekto ay pinondohan po sa ilalim ng RICE program ng Kagawaran ng Agrikultura at bagay ng small-scale irrigation projects na layong tugunan ang matagal na pong suliranin sa patubig ng ating mga masisipag na magsasaka. At gamit po ang enerhiya mula po sa araw, makapagbobomba po na po ito ng tubig para po sa mga sakahan ng hindi na umaasa pa ng krudo at o kuryente. At dahil dito, inaasang mababawasan po ang mga gastusin sa produksyon at madaragdagan ang bilang ng pagtatanim sa loob ng isang taon. Ayan. 34 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Senyor Balita! At syempre, araw po ngayon ng Webes, sa patuloy pa rin pag-aatid namin sa inyo ng mga detalye ng mga balita sa Senyor Balita, sa Senyor Ray Pacheco pa rin po. Ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso, kachika-chika, hanggang alas 5 po tayo ng hapon, Senyora. At eto na po, meron pong magandang balita naman ang ating Maynilad para po sa kanilang mga customers. At dahil may patutupad na bawas singil sa tubig ang Maynilad para po sa mga consumer nito, simula po sa unang araw ng Hulyo 2026. Ito po ay matapos aprubahan ng kumpanya ang inihaing Foreign Currency Differential Adjustment ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office para po sa ikatlong quarter ng taon. Ipapatupad po ang 25 sentimong tariff rollback sa kada cubic meter na makukonsumo ng mga taga-West Concession sa area. Ayan, yan po magandang balita mula po sa ating Maynilad. 35 minutos na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa patuloy pa rin pag-aatid namin sa inyo ng mga detalye pa rin ang ating mga balita. Senyor Balita! Senyor
Balita. Samantala, dumako tayo sa Kamara. Ang Kamara po pinalakas ang reforma at transparency sa unang sesyon ng 20th Congress. At aprobado na rin po sa Kamara ang malalaking reforma po sa larangan ng edukasyon. Habang anti-political dynasty bill, pasado na rin po sa Kamara. Senado, ayan, hinihimok na po kayo ng Kamara na kumilos. Kumikilos naman ho sila, kaya lang nakahati. Yun lang ang problema natin. May magkaisa muna ho kayo bago kayo kumilos. Kaso kanya-kanya kayong pagkilos. Alin ba susundin namin sa kinikilos nyo ngayon? Dalawang faction nyo ngayon. Yun po ang problema namin. Pero panawagan po ng Kamara, medyo kumilos na po kayo. Hinihimok na kayo ng Kamara. Kumilos kayo. Pero wag yung nagkakaisa kayo. Hindi hati-hati. Okay? Malacanang inanunsyo po ng bagong General Manager. Bukang kilala ko ito Nakasama ko ito sa isang channel noon dati. Ang PTV4 at alamin natin ang mga detalye, magbabalik agad ang Senyor Balita pagkalipas po lamang ng ilang mahalaga pa ring paalala. Kayong makitambay, samahan sina Charlie Manalo, Danny Lagman, kasama ang mga espesyal na panauhin na may dalang inspirasyon, impormasyon at kwentong swak sa bawat kabarangay mula sa Magitang Campus, Scholar Kwento hanggang sa usaping kabuhayan, teknolohiya at serbisyo publiko. Lahat nandito na sa Barangay 13. Makialam, makiisa at makitambay. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, 2:30 p.m. to 4 p.m. Dito sa D1 1206 a.m. Sa bawat kwento ng pangangailangan, may pag-asa. Mula sa usaping kalusugan hanggang sa serbisyong panlipunan. Narito ang programang Handang Umalalay at Lumabay. Samahan sina Greg Gregorio at Doreen Suay Baguio sa Kapwa Ko, Sagot Ko, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga. Dito lang sa D1 1206 a.m. Balitang nakala. Mamulat ng kanyang mga si Presidente at si Binantayan. Sinuri. Nilatag at inihayag. 13 sa tanghali. Kasama sina Greg Gregorio, Nats Miravalles at Zai Chua. 13 sa tanghali sa ganap na alauna dito sa IBC 13. In the world of sports, opinions matter, and no one breaks it down like Bill Velasco. From courtside action to behind-the-scenes stories, Hardball brings you fearless analysis and real talk straight from the experts with special guests, top athletes, coaches, and insiders. You get the stories behind the game as it happens. Catch Hardball with Bill Velasco weekdays at 11 a.m. on D1 1206 a.m. Hard hitting, no filter, just the game. Looking to level up your brand? Advertise with us, where everything you need are rolled into one. All in one. In D1. From news, entertainment, to music, all in the mix. D1 1206 a.m. is your partner in reaching real people with real impact. For inquiries, send us an email at d11206am.ibc@gmail.com or get in touch with us at 0270013-3053. D1 1206 AM. Trending na naman
Sino ang nag-break? Sino ang nag-viral? Lahat ng likes, shares, at chismis. Kami ang may scoop. Welcome sa The Showbiz Authority. Kasama ang bida duo, Fernando de Guzman, aka Miss F, at Joey Austria. Showbiz Authority. Di lang chika. Ito ang totoo. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, 12 noon to 1 p.m. sa D1 1206 a.m. Get ready to turn your Friday nights all the way up the mobile circuit. Hosted by DJ Sting and DJ Dreadnox. 1.5 hours of non-stop party music, all in the mix. Featuring guest DJs live from here and around the world. Now on a new time slot. Every Friday, 9:30 p.m. to 11 p.m. Only on the 1206 a.m. Kaibigan, if your relationship with your partner is full of dishonesty, lies, and you're just being fake, then that's a red flag. It's like sharing fake news to people on the internet. IBC 13 strongly believes that fake news is abuse, and it's definitely a red flag. Because misinformation causes harm to people, to an organization, and even to loved ones. Let's not be toxic or be a red flag. Let's be green flags and spread factual news, because fake news is abuse. Chikahan? Check! Bardagulan? Check na check! Pasikatan? Super check! Hindi haggard ang morning mo dahil kasama mo ang tambalang kukumpleto ng araw mo. DJ Melody at DJ Gabby. Makisali sa tawanang may matututunan. Makimarites to the next level. At ma-inspire to start your day with positivity. Woke up like this. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Dito lang sa D1 1206 AM. Umani ng kaalaman sa bawat usapan. Hindi lang basta tanim at ani, kundi trivia, talakayan at mga proyekto ng gobyerno para sa magsasaka at agrikultura. Agri ang bida at kaalaman ang ani. Kaya't makisali na. Kasama si Alice Noel, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa D1 1206 AM. Senyor Balita. Tuloy-tuloy na tayo mga amigos at mga amigas at mayroon na tayo 44 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. At siyempre sa patuloy pa rin mga detalye ng paghatid namin sa inyo ng mga balita, binigyan din po ni House Speaker Faustino Boujidi III ang pagiging produkto ng mababang kapulungan ng Kongreso sa unang regular session ng 20th Congress sa layuning isulong ang kapakanan ng mga Pilipino. At sa pagtatapos po ng unang sesyon, ipinahayag po ni Dean na naipadala na sa Senado ang higit 160 panukalang batas matapos po itong aprubahan sa loob ng Kamara. At samantala, pasado na rin sa ikatlong pagbasa ang kalahati sa 52 prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council. At kabilang dito ang National Land Use Act
Digital Payments Act, reforma para po sa Pandawid Pamilyang Pilipino Program at panukala para sa Department of Water Resources. At bukod dito, tinututukan din ng Kamara ang mga reforma sa sistemang pampolitika, transparency at mga panukala laban sa online threats at disinformation. 46 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Senyor Balita. Tuloy-tuloy pa rin at walang umpay na pag-atid namin sa inyo ng mga detalye ng mga kaganapan sa ating bansa sa islas de Pilipinas. Sa pag-atid pa rin namin ng mga balita, si Senyor Ray Pacheco pa rin po, ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso. Kasama namin ang buong pwersa ng News and Operations Center ng DWAN, ang The One sa IBC 13. At siyempre, ganun din po ang ating engineering department. Salamat po. At habang kayo ay patuloy pa rin sumusubaybay sa amin. Samantala, inaprubahan na rin sa Kamara ang 3 panukala na nakasentro ngayon sa edukasyon. Ayan, constitutional literacy at pagpapalawak ng nutrition support para po sa mga mag-aaral. Pinangunahan po yan ni House Committee on Basic Education and Culture's Chairperson Representative Roman Romulo. Ang pagsusulong ng House Bills number 93589377 at 9466 bilang bahagi na po ng layunin ng Kamara na mapabuti ang kalidad ng edukasyon at kapakanan ng mga mag-aaral. Sa ilalim po ng House Bill number 9358 ay binibigyan ng mas malawak na kapangyarihan ng DepEd Regional Offices para may angkop ang mga pulisya ayon po sa lokal na pangangailangan at kabilang ang posibilidad ng paglikha ng karagdagang schools division offices kung kailangan. Samantala, layunin din po ng House Bill 9377 o Constitutional Education Act na maisama po ang angkop na pag-aaral ng konstitusyon sa curriculum ng basic education simula po grade 1. At ang House Bill 9466 naman ay nakatutok sa pagpapalakas ng programang pangnutrisyon at kabilang po ang feeding program, milk program at ayon tinatawag nating micronutrient supplementation. Meron na po tayo 48 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Balita. Samantala, inaasahan po naman ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adyong na agad na aaksyonan ng Senado ang Anti-Political Dynasty Bill. Matapos pong aprubahan sa ikatlo at binal na pagbasa sa Kamara ang makasaysayang panukalang batas. Umaasa po si Adyong na may susulong din ito sa Senado para may sakatuparan ang reforma sa sistemang pampolitika. Hindi nito layunin na hadlangan ang demokrasya sa Pilipinas kundi bigyan lamang ng mas malinaw na definisyon ang dinestiya sa politika batay na po sa nakasaad sa ating konstitusyon. Nanawagan din si Adyong sa publiko na subaybayan ng mga susunod na hakbang sa pagpapasa ng panukala na tinuturing na mahalagang reforma sa sistemang pampolitika sa ating islas de Pilipinas. 49 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Balita. Samantala, itinilaga na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dating Taguig City Mayor na si Lino Edgardo Cayetano at bilang bagong General Manager ng People's Television Network Incorporated o PTV4. At kinumpirma ng Malacanang na papalit po si Cayetano kay outgoing PTV Chief Maria Lourdes Fagar ayon po sa Presidential Communication Office. At bitbit ni Cayetano ang malawak na karanasan sa media at serbisyong publiko na inaasang makakatulong sa pagpapalakas ng PTV4 sa lumalawak na multimedia landscape. Matatandang dati nang nagsilbi si Cayetano bilang kongresista at mayor sa Taguig at may malawak na karanasan sa industriya ng media bilang direktor at creative consultant ng ilang major networks dito sa ating islas de Pilipinas. 50 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Senyor Balita.
syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo. Pero yan po ang kabuuan kasi ng ating mga balita na ngayon ng araw na ito na hinatid namin sa inyo sa mamagitan pa rin ng ating mga kasama mula po sa News and Operations Center ng ating himpilan ng The One dito po sa IBC 13. At syempre, si Senyor Pacheco magbabalik kami ulit bukas para po sa paghatid pa rin namin sa inyo ng mga sunod-sunod na mga pangunahing mga balita, mga kaganapan na nangyayari ngayon sa ating kapaligiran na dapat mong malaman ng ating mga mamamayan. Kaya yan po ang lagi ninyo mapapakinggan sa paghatid ng aming palatuntunang Senyor Balita. Samantala, yan din po ay sumayin nyo na po ang ilang minuto natin at oras na hitik tayo ika nga sa mga balita. Kaya manatili lang po kayo nakatutok ha. Nakatutok kayo dito po sa The One 1206. Ulitin po namin, The One 1206. Si Senyor Pacheco nandito na po ha. Kaya alam po, nagpapasalamat nga pala ako doon sa mga sumunod. Naku, hindi ko nailista yung mga pangalan ng mga nagpapabati ngayon. Yung mga nandyan po nakatutok, alam po na. Pero babawi ako bukas. Lahat to ng mga pangalan nyo, babasahin ko bukas ha. Nakalimutan ko pala. Oo, ibigay nyo na. Oo, bukas. Kasi sabi nila, batiin mo naman kami, Senyor. Nalaman na namin kung nasaan kay. Kaya nga, ang problema ko, sinabi ko, oo, mamaya ako, nakalimutan ko lang, hindi ko napansin. Pero, wag ko kayo mag-alala. Promise, ha? Hindi po malilimutan ng mga kasama ko dito. Kasi po si Senyor, medyo may amnesia ng konti. Pero yung mga kasama ko dito, batang-bata po yan. Kaya matalandain pa yan. Medyo alisto pa rin ang isipan niya. Kaya alam nila. At bukas po, ibibigay namin sa inyo ang mga pangalan ng mga patuloy na nagpiling sa amin ng shout naman dyan, Senyor. Shout naman. Okay, sige po. Okay. Ngayon na, meron ba? May hahabol natin? Okay. At syempre, manatili po kayo lagi nakatutok ha, sa amin. Ha? Marami po salamat doon sa mga medyo nasundan na po si Senyor Pacheco kung saan na siya nagbabalita ngayon. Salamat po ha. At nalaman ko na nandito na kayo ngayon sa The One 1206 sa IBC 13. Salamat po sa inyong lahat. At syempre, ganun din sa mga social media namin, medyo yung social media accounts namin, alam po namin nakatutok na rin kayo ha. Sa pinakauling updates ay na binigay namin ngayon sa inyo, inaasahan po namin nagkaroon kayo ng konting liwanag sa mga kalagayan ngayon sa mga napapanahong mga balita namin at public service at ganoon din mga ilang opinion na nagaganap sa ating kapaligiran dito po sa Islas de Pilipinas. Senyor Balita. Senyor Balita. Senyor Balita. At siyempre, bago kami tuluyang magpaalam, teka, kinukuha ko lang namin yung mga pangalan ng mga nanonood sa amin, yung mga nakatutok at nagpapashout. Bago kami tuluyang magpaalam ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-6 nga ba? Tama ba ako? Ika-6 ng buwan ng Hunyo. Ayan. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin. Ha? Inuulit po namin, lalo-lalo na yung mga nandun sa social media accounts namin at sa pinaka-kaugnay pa rin sa pinaka-huling updates ngayon na binigay namin sa inyo mga kaganapan dito sa ating bansa. At siyempre, mga public service namin na binigay sa inyo. Basta wag ko kayo makakalimot lagi kung ano mong gusto nyo na yung iparating na nais na malaman ng bala na o ng ating mga taga-subaybay. Wag ko kayo don't hesitate na hindi kayo magpapadala ng inyong mga pagbati or what na kailangan ninyong public announcement na pwede naming basahin sa Himpapawid. Okay, ito lang po muna yung nakuha namin pero meron ako, pero bukas lang babawi ako. Si Daryl Justin. Mukhang kilala ko to. Si Jerwin Kinting, Romelda Libid, Jonard Singit, Janela Castillo, Ray Landicho, May Mendoza, Bambi Navarra, Manny Batiang Sila. Naku, hindi ko nakita yung isa eh. Kaya pasensya na. Bukas, promise ulit, promise. Isusulat ko na, senyora. Mga amigos at mga amigas ha. At syempre, habang nag-aanda ngayon ng pagluluto yung aking mga senyora de kusina ha. Si Senyor Pacheco pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa amin at pagtutok sapagkat sinundan niyo ako mula doon sa dati kong himpilan. Ngayon, magkasama na tayo ulit at para magkatid kami sa inyo ng mga impormasyon at mga balita. Salamat sa News and Operations Center ng The One ng IBC 13 na din sa Engineering Department. At minsan po si Senyor Pacheco nagsasabi, maraming salamat. Hasta mañana!